So, next question guys. So, sa next question is, sa loob ng 10 months, anong bagay ang natutunan nyo na dapat pagtuunan ng pansin? Sa loob ng 10 months, anong natutunan nyo na dapat pagtuunan ng pansin? Ikaw, anong natutunan mo? Nakasan mo ng boses? Ang natutunan ko? Siya ako na una. So, siguro guys, sa loob sa paging kami ni Janine, ng Bebe Labs ko, ng 10 buwan. 10 buwan is, doon ko na natutunan doon ko natutunan guys na siguro matagal-tagal din ako kasi ako guys naging single kasi nag-abroad ko, nag 5 years ako sa Saudi. So nagka-jowa naman ako dati sa Saudi guys, pero parang long distance relationship din. I didn't know that. 5 years. So long distance kasi yun guys. Tapos after nun ko pag-uwi ko ng Pilipinas, so, balik 2 years na yata ako dito, no? So, 2 years na higit ako dito sa Pinas ngayon. So, ngayon, tapos pagtrabaho ko doon sa BXI, dito kami nagkilala, tapos naging kami, ngayon, 10 months na kami ngayon. So, doon ko kasi din guys na natutunan na siguro, sa pagiging, parang commitment siya guys ba na dapat kung magjowa kayo kasi nag-commit kayo kang dalawa na kayo na magmahalan kayo, ganun. So kailangan talaga guys, doon ko natutunan na kailangan talaga bigyan ng time ang isa't isa, even though na tawag nito, yung super busy kayo sa trabaho, siguro malayo, mga 1 hour ang pagitan sa bahay. So kailangan talaga ng yung time, yung kahit communication. So yun talaga natutunan ko guys sa isang relasyon. Parang commitment siya ba, kailangan mag-update kayo sa isa't isa para at least nandun pa rin yung commitment yung dalawa na mag-communicate. So, nagpapasalamat din ako kay Janine na kahit iba yung schedule niya. So, schedule ko kasi guys is between 12:30 to 9:30. 12:30 midnight to 9:30 sa umaga. Tapos siya alas 5, no? Alas 4. Alas 7 sa gabi. 7 to 4 siya. So bali siya yung mag-adjust din, nagbibigay siya ng time, nagchat siya kahit kuwanto nito, gising siya, pag out mo, gising siya tapos mag-chat. So doon ko din natutunan guys na kailangan talaga mag-communicate sa isa. So kahit, di ba, kahit once a week lang kami nagkikita, kailangan nandun pa rin yung communication daily, kahit through chat, through text, or through messenger. So yun yung natutunan ko guys sa loob ng 10 months na naging kami. Tapos supportive din siya sa akin. Tapos naintindihan niya yung sitwasyon ko, kahit ganito sitwasyon namin, naintindihan din niya. Kaya yun yung masasabi ko guys. Ikaw, anong natutunan mo anong natutunan mo sa 10 months natin? Siguro natutunan ko because ito yung pinaka longest na relationship na experience ko. So natutunan ko na i-understand yung partner mo, like sa'yo, pag may problem ka, dapat hindi mo na ako mag-react or magsabi ng mga bagay pag hindi ko pa alam kung ano yung reason, bakit. Siguro yun, pag-understand, and then time, ano ko maisip mo? Okay na. Pag-understand, tapos dapat hindi kayo dapat mag-away pag walang reason. Kasi dati nung nag-start pa lang kami ng relationship, so ako, overthink. Palagi ako nag-overthink ng malala. So yun, inaaway ko siya palagi, tapos hindi ko iniisip kung ano yung reason. Dapat
hindi mo na ako gumawa ng action na ganun. Like, hindi ko siya sinisin for 3 days. Kaya nga. So yun, ang importante is understand your partner and then support them. And yes, give them time. Okay. Thank you. So, yun yung natutunan. So, yun yung guys, yun yung natutunan namin sa loob ng 10 months. So, ang pang-pito na question, so sa pagiging vlogger ko or content creator ko, bakit sa tuwing gagawa ko ng vlog, bakit nahiya ka at bakit? Ha? Bakit nahiya ka at bakit? bakit nahiya ka? Kasi I'm a shy type person. Ganun. Parang mang shy type? Magaling lang ako sa mga TikTok, mga video, pero pag mga ganyan, like magsasalita, parang I feel like I'm the most craziest, the ugliest person. Sure lang. Okay. Yun lang. Okay. So, ganun na ayaw magsalita sa camera. So, ganun totoo yun guys, kasi mayayain talaga siya sa camera kasi first time kami ganito, di ba? Hindi ka naman nag-vlog. So, yun guys, pag every time nga gagawa ko ng vlog, so, yun, nahihiya siya. Sabi ko sa kanya na, malay mo, dito tayo sisikat, di ba? Tapos mag-travel tayo around the world kasi mayroon ng fans. So, sabi ko sa kanya na, kasi ang ginagawa kasi na vlog guys is kailangan Tagalog kasi yung may mga kilala kasi ako na nung dati ako nag-abroad kasi may mga kilala ako ng mga Tagalog, so kailangan talaga mag-Tagalog, so over ito sa video. So actually guys is Bisaya talaga kami, pero kailangan talaga mag-Tagalog para maintindihan ng audience. So siya naman nagpa-practice, so kine-convince ko siya man na magsalita sa vlog. So ayun na guys, pero ngayon nagsasalita na siya, so good to hear. So ayun na nga guys. So next is, sinong siloso or silosa sa inyo? Parehas kami. Ikaw. Parehas lang kami. Parehas na. Ikaw. Ay, siguro. Ano yun? Meron akong naalala. Doon ako siloso nung talaga ako guys, kasi sabi niya sa akin, sabi niya kasi sa akin okay naman to, kasi nung sa trabaho mo, nung binigyan ka ng, sabi mo sa akin na binigyan ka ng pagkain ng kasamahan mo na, sabi ko, ano yan, lalaki or babae siya? Sabi niya lalaki na. Sa kanya kasi guys, is pag ito, kasama niya sa trabaho, so okay lang man yun. Tapos siguro, iba kasi yung, siyempre pag ibang lalaki magbigay sa kanya ng pagkain, so ang kagandahan kasi nun guys, is nagsabi siya sa akin, na totoo. Doon lang ako nagselos, pero okay naman yun. Kasi kasama naman ng trabaho niya, tapos may kuha na din yun. Ako nagselos ako kaya. Bakit? Saan nga nagselos? Kaya. Joke lang. Seloso ka ba? Hindi. Acting lang yung selos ko, pero hindi ako selosa. Unless mamatay. You give me a reason to be jealous. Okay. Bakit? Meron ba? Wala naman. Sino naman magagusto nito? Ikaw lang ang magagusto sa akin. Wala eh. So, yun guys. So, next is... Hello. Kaya nga. So, next question is, paano nyo na-handle ang relation nyo even though different schedule and working time nyo? So, paano nyo na-handle yung situation nyo even though na magkaiba kayo ng time schedule sa working hours? Ikaw, paano mo na-handle ikaw? Actually, mahirap talaga siya kasi different yung schedule natin. So, I just give time. So, if I have time, chat kita. Kahit minsan, kahit di pa ako natutulog, kahit ikaw di mo ko pinapansin. Ay! Kasi, pag hindi tayo nag-communicate, so, parang wala lang, diba? Correct. So, yun, I give time. So, for example, ikaw, ako pag papunta akong work, so ikaw natulog ka pa, diba? So, mag-chat ako na ganyan. Just woke up. Just woke up like this. Tapos, pupunta na lang trabaho. Tapos,
chat na papasok na. Tapos ikaw din, ganun din, di ba? Kaya nga. Tapos yun. Pag break niya, ganun. If gising pa ako, so magre-reply talaga ako sa kanya sa chat. Okay, thank you. Thank Pag you out mo, pag gising pa ako, like, kasi ang out mo is mga 9. Oh, mga 10. Minsan So, pa extend. Sleep hours ko na yan. So, if gising pa ako, so, I give time talaga na reply, mag-chat. Thank you. Thank you so much effort. So, thank you din, Babes, babe, na, babe pala, babe, sa time, sa effort, na even though na, pag ito, pag uwi ko, tulog ka na, tapos nagchat ka pa rin sa akin. Thank you. So, yun guys. So, yun yung... Ikaw? So, sa akin naman guys is, yun, same din, nagchat din ako sa kanya, update, ganito, mag-lunch mo na ako, kain mo na ako, pauwi na ako, ganon. Tapos siguro yung normal na siguro guys na pag nito na minsan sa sobrang ito pagod na hindi siya makachat, so okay lang naman yun. Tapos na-enjoy ko naman yun. Siguro minsan pag hindi mo makita na hindi siya nagchat sa iyo, so parang maninibago ka ba, di ba? Pag hindi siya mag-communicate sa iyo. So doon din, kaya na-appreciate ko si Babe na nag-chat sa akin, even though na iba kami ng schedule. Okay, so, next. Lang. Hindi po pa sagot. Di ba? Nagkikita tayo every week. Pumupunta siya sa bahay namin, guys. Pag day off niya kasi dati, same, meron kaming common off. So, ngayon, iba na yung schedule niya. So, siya na yung pumupunta sa amin. Pero may time din nga, pag free niya, yung day off ko, yung makikita rin kami. Like, punta ng mall, simba, yun. Okay. Kaya, hindi kasi, sa amin kasi guys, every 3 months kasi may kami nag-change ng schedule. Hindi ka guys sa kanila is fix off kayo, no? Fix off kasi sila. Kaya yun. So, next question is, the last question is, ano ang pinaka-memorable moments niyong dalawa? Ito, anong pinaka-memorable natin? Siguro yung time na pumunta ko sa bahay niyo, pinakilala ko sa family mo. Pinakilala mo ko sa kapatid mo. Buhay pa yung mama mo noon na time, pero may sakit na siya. Yung pinaka-memorable. At least, di ba nakita mo mama ko, no? Tapos, after na, di ba, pagpunta ko, before pala, nagpunta ako sa inyo, nag-gymol tayo, tapos kumain tayo sa Chowking, tapos nag-video call ako sa mama ko. Yeah. And then, natapon yung drinks kasi na-tense ka? Oo. Tapos sabi niya sa mama ko, "Hi, hello, nanay." Hindi, first time ko kasi yun guys na makilala ko yung mama niya. So, kinabahan din ako kasi yung mama kasi niya kasi gusto niya na yung parang tawagin na siya na tita. Ayaw kasi niya ang pinatawag na nanay kasi. Kasi, nung time na yun guys, naging kami, yung first na nakaalam talaga is yung ate ko kasi nag-post ako ng video sa TikTok and then yung ate ko parang ayaw niyang hindi sabihin sa mama, so chinate si mama na shout out kay Aren nila Esther. Sabi niya kay mama na may boyfriend na daw ako. Tapos yun, ang reply ni mama is sabi niya na maghintay lang daw siya na mag-confirm ako. So yun, tapos parang nakonsensya ko na time na yun kasi hindi ko sinabi na may boyfriend ako. So yun, sabi ko sa'yo na mag-video call kay mama para kausap mo siya. Kasi yun nangyari. So, ayun na nga guys, yun yung pinaka-memorable moment ko guys na first time ko nakilala yung
yung mama niya. So, nung una guys is sobrang kinakabahan ako, pero nung na-meet ko yung mama niya nung December yun, di ba? December. So sobrang saya ko din kasi nakilala ko niya yung mama ko. So, natuwa din ako sa mama niya kasi yung approachable ba. So, tinanggap nila din ako kasama yung mga yung family niya. So, pero sobrang memorable. Nung December, ikaw lang, si mama lang yung na-met mo kasi yung mga kapatid ko, hindi mo naabutan. Naabutan mo ba? Hindi. Yung lang, mama mo yata. So, after a few months, nakilala ko yung mga kapatid din niya. So, ayun na nga guys. So, yun yung pinaka-memorable moment namin. So, yun lang guys ang today's video, yung Q&A, question and answer na vlog. So, hindi pa yung huli guys. So, marami pa kaming gagawing video together with my baby loves. So, nagsimula na siya ngayon na hindi na siya nahiya maggawa ng vlog. So, di ba? So, yun na guys. Happy na kasi nagsalita ka na sa vlog. Anong feel mo ngayon? Very hot out. Very overwhelming. So, ayun na guys. Hindi na ako napatatagalin tong vlog. So, hanggang sa sunod guys, huwag niyo akong kalimutan na i-like, share, at subscribe ang aking YouTube channel at Rexmon Munales Vlog. So, bye-bye guys. Hanggang sa muli. Bye!